Dinala namin, Dok, sa ospital. Ngayon tinignan, may kwan daw siya, UTI. Bakit UTI ka, Pamela? Hindi ka ba umiinom dati ng tubig madalas? Madalas po hindi po ako umiinom ng tubig, tapos puro chichirya po yung kinakain ko. Ay, hindi na mo-monitor ng nanay. Kung mapapansin po ninyo, morena si Pamela, di po ba? Pero higit sa lahat, bakit nangingitim ang kanyang leeg? Yung, ang tawag dito? Yung sa may kabila ng siko, ayan. Ang kabila ng tuhod ay alak-alakan. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa kabila ng siko. Baka alak-alakan din, no? Ito po ay dahil nga sa ang batang ito ay hindi masipag uminom ng tubig. Puro soft drinks ka ba dati? Madalas po puro soft drinks, may mga kukulay pong juice. Bakit ayaw mo ng tubig? Hindi po masarap. Hindi masarap. At nag-develop po ng fatty liver itong si Pamela, bukod po dun sa kanyang ovarian cyst, no? Kasi baka nagtataka kayo bakit may discoloration po si Pamela. Mas matindi yan dati, di ba? Anong kulay dati ng leeg ni Pamela, Merly? Kulay itim, parang uling, doktor. Parang uling. Ito po ay pumuputi na. Itong lagay na to, paputi na po ito. Saglitan lang natin yung fatty liver condition niya, no? Kasi nga po, sa halip na uminom ng tubig, lahat ng may kulay at malasang inumin, yun ang paborito, no? Kaya malaki ka agad at saka taba ching-ching, di ba? At yung mga paborito mong pagkain, puro daw matataba, masebo. Totoo ba yun? Opo. Katulad ng Street food po, tsaka mga mamantika, chichirya, tapos maasim po. Katulad ng maasim na Mangga po, tsaka sampalok. Fried chicken po, mga ganon. Tapos kinakain mo yung balat ng fried chicken, di ba? Opo. Wow! Yun ang pandagdag sa fatty liver. Sa rice, mahilig ka ba sa sinangag? Opo. Ayan, mamantika na naman yun, Merly, di ba? Tapos sa isda, anong luto? Puro prito nga po. Puro prito talaga. Sa gulay, kumakain ka ba ng gulay? Minsan lang po. Ginisa pa. Ay, may mantika na naman. Okay. O, yung iba nga, piniprito na ang gulay, di ba? May pritong gulay na pinapa-crispy nila. Nako, nag-undergo po ng treatment sa Healing Galing para sa fatty liver si Pamela. Uminom na po siya ng herbal calcutab. Yun po ang ating pantanggal ng mga mantika at mga taba-taba, no? Yung mga taba sa liver dahil sa sobrang consumption ng mga masesebong mga pagkain. Kwento mo lang sa kanila bago natin balikan yung yung ovarian cyst. Sa pag-inom mo ng herbal calcutab 3 times a day, tigsa 10, 'di ba, Pamela? Pagkatapos kumain, sa almusal, tanghalian at hapunan, umiinom ka ng herbal calcutab, tigsa 10 tabletas, taken with warm water, pang ilang araw bago mo nakitang lumalabas na yung mantika? Mga 4 na araw po. On the 4th day, saan mo unang nakita? Sa pagwiwi o pagpupo? Pagwiwi po. Pagwiwi, may mantika ka agad. Opo. Malangis. Di ka ba nagtaka? Nagtaka po. Dahil dati walang ganon. Opo. Dati, ang kulay ng wiwi mo ay dark. Opo, dark. Yun. Alam mo ba, anak, na ang kulay ng wiwi dapat ay halos puti? No? Kaya ngayon na masipag ka ng uminom ng tubig, dapat ganun na ang kulay. Ibig sabihin, malinis na yung nasa loob. Pagka dark ang kulay ng wiwi, pag malatak, mabula, hindi maganda yun. Dati ba ganun ang nakikita mo? Opo. Ayan. Ngayon po nagbabagong buhay na ang ating dalaginding na ito, no? At sa pagpupo, nakita mo rin may mantika. Opo, nangingibabaw po yung mantika. Nasa ibabaw? Opo. Nasa ibabaw pagbagsak, nasa ibabaw, no? O parang sa dagat din, pagka meron mantika sa dagat, nasa ibabaw din. Gaano katagal na may tuloy-tuloy lumalabas na mantika sa'yo? Mga 2 linggo po tuloy-tuloy. Ayun. Bago mo itinigil yung herbal calcutab, klaro na ba? Opo. Hinintay mong klaro na yung wiwi, klaro na ang pupo, na wala nang
mga langis na nakikita doon. Opo. Okay, yung mga pasyente po na nalulungkot at sinasabihan na walang lunas ang fatty liver, ito po sa Hiling Galing may lunas, sa tulong ng Herbal Calcutab intake. Ngayon, nakatulong din po ang Herbal Calcutab sa bukol na tumubo sa ovaries ni Pamela para mabilis po na ma-expel ng katawan. Kasama na po yun doon sa pag-inom niya ng tigsa 10 tabletas ng Herbal Calcutab. Paano yung pakiramdam mo, yung discomfort mo nung pag-uwi mo ng bahay? Sobrang sakit po sa tigiliran. Tapos umiikot po yung sakit. Paano umiikot? Minsan po dito, tapos minsan sa likod. Minsan sa harap sa may puson, tapos iikot sa balakang. Opo. Oh, kaya nagsabi ka na. Tapos may lagnat na, may infection na dahil dun sa UTI. Opo. Alright. So anong sunod na ginawa ninyo? Sabi, inutusan kami doktora na kwan. Hmm. Doon sa private school. Ngayon, in-ultrasound doon talagang may bukol siya. O gaano daw ba kalaki? Naalala mo pa? Nag-umpisa doktora nung kwan. 3 cm. 3 cm, nagsimula. Tapos nung sabi nung doktor na naman na kwan, pinuntahan namin, magpa-ultrasound daw ng every 6 months, every 3 months. Ganun, inabot ng 2 years. Hanggang inabot ng 2 years. So, lumaki ang bukol. Lumaki, doktor. Hanggang gaano kalaki? Ilang cm? 7. Oh, umabot ng 7. So, bakit kayo nakarating sa Hiling Galing? Ay, doktora, nung nagkasakit kasi yung mister ko. Kasi nang problema, Lord, tulungan niyo kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi ito, iyak ng iyak. Papasok, doktora, uuwi dahil marami daw masakit daw. Kasi naman, ang sabi sa ospital, i-observe lang muna. Hindi naman po binibigyan ng gamot. Bakit daw hindi binigyan ng gamot? Bawal daw, doktora. Kahit pain reliever, bawal. Okay, so sa loob ng 2 taon na yon ay tiniis ni Pamela. Kawawa yung bata, alright? Kaya nagpunta na kayo sa Hiling Galing, ganun ba? Doktora, nagkasakit ng mister ko, trangkaso. Ngayon nakikinig sa radyo. Sabi niya, ay ito, nakahiling galing daw, nakakatanggal ng bukol. Bukil-bukol, bamukol. Ngayon, nung kinuha na yung number, natawagan na doktora yung Pangasinan. Doon unang nakakontak. Oo. Binigay yung outlet sa kasi taga Cabanatuan kayo, binigay yung number sa Cabanatuan. Tinawagan na doktora, si Ma'am Cherry. Si Ma'am Seri. Cherry. Oo. Ngayon, bukas pumunta kayo dito. Okay, so kinabukasan pumunta kayo kay Seri. Tapos, ang nakita ko dito ay pinainom si Pamela ng 10 Herbal Calcutabs 3 times a day. Sinama na yung fatty liver. Kasi nakita na kaagad na may uling sa liig ang bata. No? Ito, ma'am, doktora, hindi niya maisuot yan. Nakatago na. Dati, hindi mo mailabas. May manas na yung katawan. Nagmanas ba siya? Kulay violet na yung talampakan. Violet. Nagkulay violet ang talampakan. Nakita ba ng mga doktor yon? Ay, hindi Pero na yung pinakita. Bukol lang ang tinitignan. Hindi naman na tinitignan yung pati. Katawan. Okay. So ngayon, wala nang kulay ang paa. Maputi na po. Maputi na. Okay. Hanggang hindi ka ba nagtaka? Ba't nag-iiba yung kulay mo, Pamela? Nagtaka po. May nagsabi po sa akin, may sakit daw po ako sa loob ng katawan. Sabi. Okay. Ano daw ang sakit sa loob ng katawan? Wala naman po sinabi. Sa school ka ba, hindi doktor yung nagsabi? Hindi po. Oo, kaya lang nagmamanifest na kasi sa balat. Kaya yung ba sinabi mo kay mama na may sakit daw po ako sa loob? Hindi po. Hindi rin. Mga bata, hindi dun padaing. Anyway, dun sa pag-check up sa'yo sa ating Hiling Galing Cabanatuan outlet, Pamela, parang kahit na medyo mataba si Pamela, binigyan ka pa rin ng healing food tablets, yung green. Ininom mo kasi pandagdag sustansya yon sa'yo. Siguro, nakikitang malaki ang bulas ni Pamela pero maputla. Yung palad mo, hindi naman ang itim. Yung talampakan lang. Talampakan lang po. Parang anong kulay? Hindi ba parang purple? Ayun po, violet. Violet na violet talaga. I mean, hindi ba brown? Hindi po. Na nangingitim katulad dito? Hindi naman po. Iba talaga siya, purple. Alright. Nakatulong ba sa'yo yung healing food tablet na binigay, yung green? Opo, medyo lumakas po yung katawan ko.
Dahil nanghina ka ba? Nanghihina po ako eh. Dahil po sa sakit. Oh. So, anong ginagawa mo pag sinusumpong ng sakit? Wala po, tinitiis ko lang po. Buti mataas ang threshold sa pain ni Pamela, no? Sino naghilot ng Healing Galing Oil sa'yo? Si mama po. Si mama, nanay talaga di ba? Nung minamassage ka ni mama ng Healing Galing Oil, may ginhawa ka bang nararamdaman? Opo, meron po. Saan? Dito po, nawala na po yung sakit. Nawala na yung sakit. Pero hindi ka pa completely gumagaling nun di ba? Nag-vaginal steaming procedure ka ba kaagad? Opo, yung pagkasabi po. Kinabukasan po na ako. Nagsalang na kaagad, no? Sa unang salang mo sa VJJ steaming procedure, may naramdaman ka bang pagbabago? Meron po. Katulad na? Medyo nawawala na, medyo nalalaglag na po yung bukol. Mabilis lumalaglag ang bukol. Opo. Oh, kaya sumasakit na yung balakang parang manganganak, ganun anak ang pakiramdam Bagamat baby ka pa actually, no? At binigyan din siya ng herbal serpentina tablet. Yun ang malaking tulong sa'yo, yung mapait na tableta na kulay dilaw. Opo. No? Buti na painom mo to ng mapait. Ay kasamang saging dito. May kasamang saging. Pagkainom, saging agad. Yung iba, sinaslice yung saging, tapos sinisingit yung tableta, tapos pinapainom. Yung iba sa gelatin, no? Sinasama. Yung iba naman sa balat daw ng pandesal. Nilalagay yung serpentina tablet at pinapainom. So, 4 na herbal serpentina tablet. Tapos, habang naghihilutang kayo, herbal cleansing tea, uminom ka. Opo. Ayan. Alam mo ba yung herbal cleansing tea, bukod sa mabilis mag-flushing ng toxin sa system, o mga kapatid, nakatulong din po sa pag-flushing sa pag-flush out po ng mga fats sa liver, no? Kaya ngayon po ay stage po sa leeg at sa iba pang mga discoloration sa balat ni Pamela na papawala na, nasa mahigit 50% na yan. Yung Healing Galing Oil ay napakalaking tulong. Ikaw ba naranasan mo maghilot habang sumasakit with Healing Galing Oil o si mama lang talaga? Si mama lang po. Si mama lang. Okay. Yung mga walang kasinsipag na mama na katulad ni Merly, pwedeng kayo po ang gumawa sa sarili nyo, no? Kung may mga aches and pains dahil sa bukil, bukol, damukol, i-warm compress nyo lang po, lalo na ang puson, no? Pag naramdaman na po na mainit yung affected area, open na po yung skin pores, pwede na mag-stimulate ng Healing Galing Oil, banayad lang po na hilot mula sa puson papuntang pusod, no? At napakaganda nga po kung sasabayan ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Yun po ang naranasan ni Pamela. Tapos, sa gamutan natin, kasi holistic approach, Pamela nakayanan mo ba yung pinagbawal sa'yo ni Ate Seri at kinonvert yung iyong diet sa hydrating alkaline diet? Nakayanan ko naman po. Agad-agad on the first day o sinabi mo kay mama, ayoko nito? Nung first day po, hindi po syempre. Nung tumagal-tagal na po, nakayanan ko na po. Nakasanayan. Kahirapan ba nung first day? Paano mo nakumbinse? Nanonood ang mga nanay. Minsan may mga nanay po na takot na sa anak. Pag sinabi ng bata na ayaw na. Paano mo nakumbinse? Dahil